sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Welcome mga kaibigan dito sa ating programa sa Power Cells. Ito po muli inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Dr. Ministry in Naturopathy. At mga kaibigan, dito po sa ating programa, ating hina-highlight ngayon ang ating topic. Tungkol po ito sa endometriosis. At ito ay problema ng mga kababaihan na kawawang-kawawa. Hindi lang naiyak, sobra-sobra pa ang iyak. Isa lang sana ang mattress ng babae ba, yung dun sa uterus ba? Isa lang yun. Kaso lang, yung tissue na naroon sa inner layer ng ating womb ng babae ay kumakalat. Kaya pagdating ng menstruation, yung mga tissue na yon na kung saan nakakarating at nag-develop sa iba't ibang lugar, pati sa appendix, generally sa bowel, sa peritoneum, o doon sa ovaries, hindi man sana dapat doon, minsan sa taas ng uterus, kung saan mga kaibigan, pagdating ng menstruation, talagang nagre-regla din po siya. Kaya ang daming umiiyak. Ang daming umiiyak mga kaibigan. Isa lang sana ang mata na umiiyak. Pero dinamihan man. Kaya ang daming mabuti ko iyak ng luha ang lumalabas, mga dugo mga kaibigan. So, ayon sa mga eksperto, about 40% of women who have trouble getting pregnant have endometriosis. Take note, ang iba sa mga ito ay hindi nakakaramdam ng mga simptomas ng pananakit. Hindi nila alam na meron silang endometriosis. Hindi siya gaanong concern, no? Ang mas concern yung nakaramdam talaga ng masidhing simptomas tulad ng pain, mga kaibigan. Matinding pananakit, mga kaibigan. So, ang mga researchers, kanilang sinusuri, nakita po nila na ang inflammation doon sa loob ng mattress ng babae, kaya tinatawag yan na endometriosis, inflammation yan. Itong inflammation na to, this has been suspected by many researchers na nagkukos siya ng damage of the sperm or egg or makes it harder for them to move. So yung sperm, hindi na halos makagalaw, doon na lang siya. Doon na siya matrap, mga kaibigan. Magta-travel man sana yung sperm cell hanggang doon sa fallopian tube. Sasalubungin niya yung yung egg. Para doon siya ma-fertilize. Pero mag-travel din yun hanggang doon sa womb ng babae. Sa uterus. Doon siya i-implant. At doon magsimula ang buhay, mga kaibigan. Ectopic pregnancy, nangyayari yan doon sa fallopian tube. Kaya hindi nag-move doon yung egg na na-fertilize. Doon na siya lumaki. Kaya very critical ang kalagayan ng babae. Ganon din po yung baby. So, yun po ang mga nangyayari, no? At ito po, mga kaibigan, ang isa sa mga dahilan kung bakit 40% sa mga mayroong endometriosis ay hindi po magbubuntis, mga kaibigan. At isa pa ditong dahilan ay yung scar tissue, pwede itong mag-block sa fallopian tube, kaya hindi na po makarating doon yung sperm cell. So hindi siya na-fertilize. So yan mga kaibigan, no? Now, ang mga doktor, sa buong mundo ito mga kaibigan, worldwide range, they do not know exactly what causes endometriosis. So hanggang ngayon, mula pa noon yan, 1800 years ago hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung ano talaga. Kaya tayo, mangangapa tayo dito, ano ba talagang dahilan nito? Meron din tayong makikita niyan. Subaybayan lang po ninyo mga kaibigan. Tutukan natin ito. At makikita natin kung ano yung mga basic na ating dapat gagawin. At ito ay effective para ma-prevent ang pag-develop nitong endometriosis.
Okay, mga kaibigan. Now, mayroon pong hypothesis. At itong hypothesis ay sobrang tagal na ito. 1900 years pa ito nagsimula. Mga more or less 100 years ago na. Pero itong hypothesis, ganun pa rin hanggang ngayon. Ang tawag po nito ay retrograde menstruation. Now, ang retrograde menstruation ay kailangan sana ang dugo, yung regla ba ng babae, mga kaibigan, kailangan sana yan mayroong tinatawag na normal na flow. At palabas ang flow. Pag nag-retrograde, hindi siya palabas, pabalik. Yan po ay isang phenomenon na hindi po maganda dahil sa hindi man palabas, pabalik man. No? Ito po ang nagiging suliranin ngayon ng maraming mga kababaihan. So anong nangyari? Some experts think menstrual blood that contains endometrial cells may pass back through your fallopian tube. Magbalik siya doon sa fallopian tube. Yung fallopian tube, papunta mo yan sa ovaryo. Pag nakarating yung regla ng babae hanggang doon sa ovaryo, yun na. Makarating siya sa pelvic cavity where the cells, yung mga endometrial cells, many believe na yung regla, yung dugo na nagpo-flow, may mga kasamang endometrial cells. So sasama siya doon. Na pag nakarating siya doon sa ovaryo, yun, pwede siyang mag-leak doon hanggang makarating siya sa peritoneum. Yan, mga kaibigan. So mag-stick siya doon sa mga organs na yon, nakarating sa mga areas na yan, at ang tawag niyan ay retrograde menstruations. Ay, mga kaibigan. Mahirap yan. Masakit yan, mga kaibigan. One of the common ways that endometriosis is thought to develop is because of retrograde menstruation yan, mga kaibigan. So, ayon po dito sa mga expert, yung pong dugong ito, once na nakarating doon, para siyang cancer ba na mag-develop siya doon. Kung ano yung endometrial cells na naroon sa womb o sa uterus ng babae, mag-develop din siya doon kung saan siya makarating. No? Anyway, this is a hypothesis, mga kaibigan. So, it is not confirmed by science. This is just a theory. At itong theory, nagiging dominant pa rin hanggang ngayon. Wala pang ibang research ito, mga kaibigan. Kaya dito tayo sa kung ano yung pagkasulukuyan pa, mga kaibigan, wala pa. Itong theory na to or hypothesis ay galing po ito kay Dr. John A. Sampson. At ito po yung kanyang research, mga kaibigan. Si John Albert Sampson siya po ay pinanganak noong August 17, 1873 hanggang 1946. Yan, mga kaibigan. Yun ang lifespan niya. At siya po ang pinaka-father ng hypothesis na to, mga kaibigan. So, he is a gynecologist. He focused his study on endometriosis, mga kaibigan. So, yun po, no? Dito nagkakaroon ng problema at itong tinatawag na peritoneum, ito yung isa sa mga target ng mga endometrial cells na sumasama doon sa regla ng babae na sa halip na palabas, naku, iba man. Nag-retrograde yung direction niya, papataas man siya hanggang doon sa fallopian tube. Papunta siya sa mga ovaries, mga kaibigan. So, yun na. Pwede na siyang kumalat doon. Yung iba nga, nakakarating doon sa bandang appendix. Mayroon din doong tissue ng endometrium
At nagririgla din siya pagdating ng panahon na nagririgla yung babae. You can just imagine, paano nangyayari yon na nakakarating yung mga tissue na yan ng endometrium everywhere. Diba, mga kaibigan? Yan po ang mga problema. Kaya ang mga areas na pwedeng madeposito itong endometrial cells ay yung peritoneum, ovary, at bowel, mga kaibigan. Ano yung bowel? Intestine. Grabe, mga kaibigan. Isipin mo na lang, pag nagrigla yung babae, dapat yung mattress niya, yun ang doon lang talaga maglalabas yung rigla. O, di ba? Maganda yun kasi may malalabasan siya. Kaya doon sa bowel, saan malalabas yun? Pero nagbi-bleed din siya doon pagdating ng rigla. Alampatin niya yung time kung kailan magrigla yung babae. O, kaya matinding pain yan na nararamdaman ng isang babae, mga kaibigan. Kaya, ayan, no? Yan po ang mga nangyayari. So, pwedeng madeposito ang rigla ng babae na nandoon yung endometrial cells kasama. Pwede po madeposito yung mga endometrial cells sa iba't ibang area. Yan po ang isang hindi magandang pangyayari. Hindi natin alam kung anong dahilan nito. Mayroon pang ibang mga research, mga kaibigan. Atin pong abangan lang po ninyo yan. At ito ay masasabi nating substantial para mayroon tayong magagawa ng mga preventive measure. Kasi ito, anong prevention ang ating gagawin kung totoo nga yan? Di ba? Mas maganda siguro, laging nakatayo yung babae. Huwag siging higa. Sige kang higa. Baka bumalik doon sa fallopian tube yung dugo ba? Ito yun na. Problema ng malaki, mga kaibigan. So, we do not know exactly, and this has been still the study of many experts, mga kaibigan. So, ang problema na ito sa peritoneum, andyan din po yung tinatawag na omentum. So, these are all vulnerable areas, mga kaibigan. Ito pong mga nangyayari, mga kaibigan, ito ay nakakalungkot sapagkat napakahirap, no? Napakahirap ang nararanasan ng ating mga kababaihan, mga kaibigan. So, here, makikita natin, ito po yung illustration. Makikita natin kung saan-saan na po yung mga endometrial cells nakaka-attach, nagkaroon siya ng adhesion o na-attach siya sa iba't ibang organ at doon siya dumadami at nagririgla din po siya. Yan, mga kaibigan. So these new cells may then multiply, and because they are under the influence of the same hormones, ano yon, estrogen, may mga cycle yan sa babae kung kailan po mataas ang estrogen. Yan, mga kaibigan. Undergo the same cycle of growth as the endometrial cells lining the uterus. When this displaced tissue bleeds, kasi magrigla nga eh, the adjacent areas become sticky and may adhere to surrounding organs such as the bowel or ovary. Ang adhere, ibig sabihin nito magkaroon siya ng adhesion. Naku, mga kaibigan, magdikit na siya doon. Mahirap na siya matanggal. Mga kaibigan. Then, these adhesions may sometimes be a cause of pain and may lead to infertility. When endometrial cells grow into the ovary, this bleeding may lead to the formation of cysts. So yan, mga kaibigan. Pag doon na, halimbawa, nakarating siya doon sa ovaryo, tapos doon siya mag-stick, doon siya magkaroon ng adhesion, didikit siya doon. Naku, mga kaibigan, magrigla din siya doon. Pagkatapos, mag-create siya ng
yung tinatawag mga kaibigan ng parang chocolate. Ano sabi dito? Kasi brown ang kulay niya. Kaya tinawag nila na chocolate cysts. Hala. Oh, hindi alam ha? Chocolate. Cyst yan na yung itsura, chocolate mga kaibigan. So, ang may mga laman siya na fluid at saka cells mga kaibigan. Which have broken down. So, it looks like chocolate, mga kaibigan. So, yun po, madalas nangyayari yan sa ovaries ng babae, mga kaibigan. Ang good news nito, itong chocolate cysts ay known to be non-cancerous. Kahit na hindi cancerous, problema pa rin yan. Cyst din yan eh. Di ba, mga kaibigan? Yan po ang mga problema dito. No? Ang ayon sa mga eksperto, tinatawag din po ito na ovarian endometriosis, mga kaibigan. So, pati na ovaryo, magregla. Wala, ano na lang mga kaibigan. So, ito yung mga nangyayari no, sa babae. Kaya makikita natin, pwede siyang mag-attach sa uterus, dan sa taas, o sa fallopian tube, sa ovaries, sa bowel, sa peritoneal area. Diyan po mga kaibigan. Kaya magkaroon ng severe endometriosis dito. No, mga kaibigan. Sometimes endometriosis is found incidentally when a woman have surgery for other reasons. Example, appendectomy. Halimbawa, kailangan natanggalin yung appendix kasi sira na. Infected na. Hindi na pwedeng pagpaliban pa. Doon, nakikita nila mayroon doong adhesion of endometrial cells. Ang grabe mga kaibigan. Kaya maraming mararamdaman yung isang babae. So, this has been misdiagnosed. Endometriosis is often misdiagnosed as appendicitis and irritable bowel syndrome. Bakit po? Doon din nag-a-attach yung mga tissue ng endometrium para lang, yun nga, kaya kung sa mga areas na yan, kung doon may mga symptoms, sabihin, may problema ka dito. Yung pala ay mayroong tissue doon dumikit. Ay, mga kaibigan. So, ayon sa mga eksperto, ito mga kaibigan, is there any cure? The answer is, there is no cure for endometriosis. Walang gamot. Marami. Maraming sakit nating diniscuss dito mga kaibigan. Tapatan lang, pinahayag natin, pinakita natin. As of the present time, wala talagang cure. Ang daming sakit ngayon, walang cure. Diabetes, wala. Multiple sclerosis, wala din. Kadaming sakit, walang cure, mga kaibigan. Puro lang mayroong ginagawa, pero wala talagang makita na anumang cure, mga kaibigan. So, endometriosis is also wala po. No cure. And it can be difficult to treat. So, mahirap gamutin, mga kaibigan. Puro pain reliever lang pwedeng gawin natin dito. Kaya, mahirap ito na mag-develop kasi wala nang cure. Okay lang sana na magkaroon tayo niyan kasi may cure. Wala eh. Paano yun? Kaya, mas mabuti na sama-sama tayo dito sa prevention. Di ba, mga kaibigan? Treatment aims to ease symptoms. Ease the symptoms. Ano yung symptoms? Pain. Usually, pain reliever talaga ang gamitin yan. Para yung kalagayan ay medyo makayanan ng isang tao. No? Di ba, mga kaibigan? So, can you see here, there is an adhesion sa pagitan po ng reproductive ng babae dito sa bandang cecum area ng ating colon. Ang cecum ay malapit na po yan sa appendix. Minsan, ang appendix, yung rectum area, pwede rin po magkaroon ng adhesion yan. Kaya, andiyan po, makikita natin yung adhesion sa rectal area ng colon. Ito yung resulta ng endometriosis scar tissue, mga kaibigan.
So, ito po ang mga problema na nakikita natin sa mga kababaihan na may mga suliranin dito po sa endometriosis. At ating tingnan yan mga kaibigan, kung ano pa po ang mga dagdag na findings na nagiging major factor kung bakit na-develop itong endometriosis. Ating pong abangan yan mga kaibigan at ating pong bigyan daan yan sa ating topic dito po mga kaibigan. At ating pong bigyan daan mga kaibigan ang mga kababayan natin na nagsigaling, no? At napakaganda po sa lahat ng bagay. Kapag may problema ka, kapag narating mo yung solusyon, pinakamasaya yan. That's right. Yan ha mga kaibigan. So ating pong bigyan daan ngayon si Cherry Hel Gailo mga kaibigan. Sabi po niya, good day po Doc. Salamat po sa power cells talaga. Nawala na ang PCOS ko. Galing po mga kaibigan. Multiple cyst yan mga kaibigan sa ovaryo, ang PCOS. Isa din yung dahilan bakit di mga anak po. Thank God, siya po ay gumaling ayon po sa kanyang salaysay mga kaibigan. At napakaganda, no, na magkaroon po ng solusyon sa ating problema. Para doon sa mga mayroong na-diagnose na may PCOS, no, diet talaga ang i-address mo diyan. Diet. Kailangan yung mga kinakain mo dati, hindi na kakainin mo ngayon. Okay? Lalo na yung mga processed meat, iwas talaga. Mataas sa hormone, iwas. At napakalaking tulong yan. Karamihan sa may mga PCOS, overweight talaga yan. At obese pa yung iba. So, control your diet. No? Karamihan po sa mga kababayan natin, mga gwapad yan. Ito po, isang factor kung bakit mahirap mag-reduce ng weight, lagi kang puyat. Pag sige kang puyat, maraming fat tissues ang mag-develop sa katawan mo. Marami sa mga kinakain mo, i-convert ng katawan into fats. Kaya mag-increase ka talaga ng weight. Para ma-prevent yan, sleep more and it will be prevented. Less sleep, more weight. Ganyan po yan, mga That's kaibigan. right. Lalo na kung late ka lagi matulog, alas 11, alas 12, minsan alas 1, naku, tapos magising alas 9 sa umaga. Ay. So, hindi maganda, hindi ideal mga kaibigan. Kung ikaw ay nanay, mag-aaral yung anak mo sa Manila, naku, alas 5 pa lamang. Alis na yung baby mo, yung anak na magpasok sa school, naku, alas 5 pa lamang, gabi pa, madilim pa, kailangan mo nang ihatid sa school yan. Paano yan? Kaya hindi magandang labit yan, change it earlier so that you will have a happier life in the future, no, mga kaibigan. So, yan, yan ang gagawin doon sa mga PCOS. Mag-take kayo ng power cells, maganda po yan, no? Ang Power Cell Herbal Capsule, napag-alaman na may mga pagkain po dito na kailangan po maingatan. Napag-alaman na kapag mataas ka sa estrogen, may mga excess estrogen ka, napag-alaman na ang garlic, onion, nakakatulong po siya para ma-break down yung excess estrogen, mga kaibigan. Pag yung mga excess estrogen ay nabi-break down ng garlic at saka onion, maiwasan po ang endometriosis. Ayan, take note ha mga kaibigan. Kaya mag-take ka ng Power Cells Herbal Capsule at yan po ay hindi ka na mahirapang kumain ng garlic. I-take mo lang yan as a capsule. So 2 capsules 2 times a day doon sa mga may endometriosis or masakit ang pagregla mga kaibigan. Ang ating Power Cells mga kaibigan, atin po yung ma-avail sa ating po mga outlet tulad ng Mercury Drug, South Star Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ito po ang muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, magsasabi sa inyo, eat your food as your medicine, so that you will not eat your medicine as your food.
is really very lonely. Tingnan po ninyo yung mga tao na sobra na ang sakit. Sige na lang inom ng gamot. Hindi masaya, mga kaibigan. Pero kung healthy ang diet mo, sige kang kain ng masasarap at healthy na pagkain, masaya ka. So mga kaibigan, at subaybayan po ninyo ang ating programa. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells. At doon po sa mga kaibigan natin na laging busy, kasi talaga namang busy tayo lagi, mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. You can follow us mga kaibigan, and anytime you can watch on us. And may mga topic po tayo na binibigyang daan sa ating programa. And we pray that this program will serve and bless all our fellow men all over the world. May God bless us all.